Nagkaroon ng palitan ng mga mainit na pahayag sina Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Ito'y hinggil pa rin sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Nagpabalik si Luisa Erispe. Hindi na natapos ang word war sa pagitan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Matapos ang banatan sa plenaryo, panibagong sagutan na naman ang umusbong sa pagitan ng dalawang mambabatas hinggil pa rin sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control project. Sa isang panayam kasi, may patutsada si Senator Marcoleta. Bakit hindi agarang ipatawag si late Representative Martin Romualdez sa Blue Ribbon hearing? Tila hindi anya alam ni Senator Lacson ang ginagawa nito bilang chairman ng komite. Giit pa ni Marcoleta sa pinost na video ni Romualdez sa social media na sinasabing hindi siya ang mastermind, lumalabas na may alam ito kaya dapat mailinaw ng kongresista ano ang impormasyong hawak nito. Pero si Lacson tumirada kay Marcoleta. Hindi ba anya naiintindihan ng kapwa senador na may tradisyon na sinusunod sa pagpapatawag ng miyembro ng Kamara sa mga pagdinig sa Senado? Paliwanag ni Lacson, noon pa man ipinapadaan na talaga sa Office of the Speaker ng Kamara ang mga imbitasyon sa mga kongresista na 2 beses nang ginagawa ng Blue Ribbon para kay Romualdez pero hindi lang ito sumisipot. Maliban na lang umano kung kusa talagang dadalo ang isang mambabatas sa pagdinig tulad ni na dating Congressman Toby Tiangco, Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Vicente Veloso. Kaya sinusunod lang ni Blue Ribbon Chairman Senator Lacson ang tamang proseso. Samantala, para naman matuloy na ang inaasahang bagong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, planong ilapag ni Lacson sa plenaryo ang Chairman's Progress Report bilang kanyang privilege speech. Ito'y dahil nga hanggang sa ngayon, 6 pa lang ang pumirma sa partial committee report at hindi pa ito magawang ma-sponsor sa plenaryo. Sa pamamagitan anya ng privilege speech, hindi na kailangan munang konsultahin ang mga miyembro ng komite. Kahit di naman privilege speech, pwede na rin ibahagi ng Blue Ribbon sa Office of the Ombudsman ang report upang magamit ang mga ebidensya. Ang privilege speech, inaasahan namang gagawin kapag nagbalik sesyon na ang Senado. Base sa legislative calendar, magbabalik sesyon ang Kongreso sa Mayo 4 o sa susunod na linggo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.